Hello everyone! Welcome to Tarot with Chiva. So before we start, I would like to thank everyone for liking and subscribing on my channel, especially yung mga nagle-likes po ng aking videos at mga nanonood. Maraming salamat po. At sa mga nagle-likes po ng page ko, maraming salamat po sa inyo. Malaki pong tulong yan sa akin para ma-boost po yung confident ko na magbasa pa at maggawa pa po ng mga video para sa inyong astrology at para sa inyong tarot. So, with all that being said, let's begin. For this video, babasahan po natin si Taurus. So, this is general reading po. Takes only what resonate with you. So, first, let's begin with your astrology reading, Taurus. And sasabihin ko muna sa iyo yung mga month ng malakas ang influence sa iyo ng mga planeta. Okay, so let's start with your March. Okay, March 30, andyan sa'yo si Venus, malakas ang influence sa'yo ni Venus. April 20, malakas ang influence sa'yo ni Sun. March 21, andyan ulit sa'yo si Venus dahil yan ang iyong ruler planet, no, si Venus. And April 17, si Sun ulit. So, nagpapaligsahan sila during this period of time, no? And May 18, nandyan si Mars. Si Mars at saka si Venus. Okay, sa June 11, nandyan din si Venus mo. O sila nga yung nagpapaligsahan sa iyong sign. So, don't worry, nandyan din si Moon. No? Mamaya explain natin kung ano yung mga ibig sabihin nito. July, August, nandyan si Venus and si Mars. Ulit. And September and October, puro Venus. Nandyan si Venus. Mas malakas ang iyong influence with Venus for 2026, no? So, November and December, andyan si Mars and si Sun. Pag sinabing si Sun is maraming opportunities yan. No? Alright. Okay, let's clarify these planets kung ano yung epekto ng mga planeta sa iyong sign. Alright. First, si Venus. Sa third house mo is around... Sorry. Medyo tumalon ako ng konti. Sa second house mo, si Venus is from 21st to April 17. Your possession are beautiful to you. So, during this time, parang malakas ang pakiramdam mo when it comes to financial or pera, no? Malakas ang mo dito, ang yung energy. You feel like you love money. I love money. Gusto ko magtrabaho. Gusto ko makakawa nito. Gusto ko nito. Gusto ko niyan. No? Marami kang ideas about financial or money. No? And during this time, para sa iyo, ang money ay center of your life. No? So, medyo kalmahan lang natin ng konti. No? Kalmahan natin ng konti dahil siyempre, pag masyado tayong tutok doon sa pera, minsan nakakalimutan natin yung ibang mga abundance pa natin, no? Yung ibang mga gift pa sa atin ni universe, no? So, balance mo lang yan dito. Yes. And during this time, you express your authority with money nga. So, obviously, naghahanap ka ng pera during this time, no? Sa March 21 to April 17. Yan. Okay, sa May 18 naman, you have conjunction with Mars, katulad nga kanina. So, nag-aanuhan sila. Malakas ang aspect mo, meaning malakas ang influence sa'yo ng mga planeta during this time. No? So, nandito yung panahon na medyo mahirapan kang mag-deal ng mga situation na nangyayari sa'yo. But take them as your lesson. Katulad nga nung first yung March 21 mo to April 17 sa second house mo, no? Medyo ka dito sa pera.
So, ayun yung mga challenges mo yata, no, na kailangan mong matutunan during sa iyong conjunction with Mars, no? So, keep in mind na baka ganito yung maging situation or maramdaman mo during conjunction with Mars, no, sa May 18. And sa iyong third house naman, which is, pag sinabing third house is June 22nd yan, or second week ng June, sorry, andyan si Venus mo. So, Venus is represent challenges na maaari mong harapin during sa third house mo. Yan kasi yung third house mo ng June ng second week. So, may mga challenges ka rito. Pero wag kang mag-alala dahil nandyan si full moon sa bahay mo during this time din. So, use your intuition and ideas to face those challenges. So, sa July 8 naman, which is first to second week ng July, dito napapasok yung luck mo. Dahil kapag nalagpasan mo na ang mga challenges mo at naayos mo na siya, magiging magaan or maganda yung situation mo. Dahil sa influence sa'yo ni Venus. No? Malayo na si Venus sa'yo, sa house mo. So meaning, nasa 120 degree na siya. Layo sa'yo. No? So, ito yung panahon na papasok na yung mga luck mo kapag binalance mo yung situation mo during doon sa mga naunang houses mo or naunang buwan. So, sa August 5th, which is sa 5th house mo, malakas ang influence sa'yo ni Mars dahil nandyan na siya, lumipat na siya sa'yo, nag-conjunct na siya sa'yo. Sa iyong 3rd house, I believe, tama ba ako? Oh, yes, tama. So, si Mars ay magdadala sa'yo ng mga opportunities. But si Mars ay gusto niya ng balance. No? Katulad nga ng sabi ko kanina, gusto ni Mars ng balance. Bibigyan ka niya ng opportunity pero kailangan i-balance mo. Kasi kapag hindi mo binalance ito, mabilis niyang kukunin to sa'yo. No? Mawawala ka agad. So, kailangan mo talagang i-balance. So, you are actively inventive, no? Sa mga creative ability mo, sa iyong ideas, no, during this time, yan yung ibibigay sa iyo ni planet, ni universe. So, during this time, dahil sa influence ni Mars, na nakakaramdam ka ng minsan paggulo ng isip, paggulo ng emosyon, no? So, mas maganda gamitin mo talaga yung intuition mo na ikalma mo lang yung mga challenges na dumaan sa'yo, na isipin mo na ito ay opportunity to na para mag-growth ka, no? So, also, your ruling planet na si Venus is magdadala sa'yo ng mga bagay na i-connect ka sa sarili mong nature, which is sa sarili mong, let's say, sa sarili mong linya ng buhay, no? So, trust your intuition talaga para makasunod ka doon sa gusto sa'yo linya ni Venus na sarili mong ruler, no? Ruler planet mo. Overall, malakas ang influence sa'yo ni Venus and ruler planet mo yon, Taurus na, ulitin ko. Si Mars naman ang maglalaro ng mga situation. So overall naman tayo sa 2026 mo, Taurus, malakas ang influence sa'yo ni Venus, and si Venus ang iyong ruler planet. So mabilis na lang to sa'yo kasi ruler planet mo yan eh. So si Mars naman, maglalaro, yung dalawang planets na yan sa'yo, si Venus at saka si Mars. So makikigulo si Mars sa'yo ng konti lang naman, no? Makikigulo siya ng konti sa'yo para mag-growth ka, no? And si Sun, the father of all planets, no? Ang parang magiging gabay mo. Or let's say, sabihin natin, pag sinabi nating father, di ba? Gabay at saka magtuturo sa'yo or magsasaway sa'yo minsan na, oy, medyo nasosobrahan ka na sa ganito, oy, medyo
nag-overthink ka na sa ganito. Kumbaga, yun yung, si Sun yung medyo magbibigay sa'yo ng mga action, mga, magbibigay sa'yo ng, kumbaga ng, ano ba, ng saway, no? Saway sa'yo para gumising ka at makita mo yung liwanag, no? So, your 2026 is about learning and growing, balance to get luck in the coming years ahead. Yan yung iyong overall, Taurus. So, bibigyan kita ng bonus. So, si Venus kasi, no, si Venus is about focus yan. Nakafocus siya. So, alam mo yun, yung sense of humor mo, no? Gamitin mo yung love for art, nature, and comfort mo. Then, sa values, may values din yan si Venus sa'yo. So, focus on material security and personal worth. So, sa sensuality naman, kailangan maging grounded ka, maging approachable ka sa romance, no? And sa buong mundo, or sa mundo mo. And then, of course, si Venus din ang maghihila sa'yo para dalihin ka kung saang linya ka, no? So, which is, you are a fixed earth sign, energy, doon kanya ilalagay sa yung linya na yon. So, that's your astrology reading for today, Taurus, and I hope you like it. And let's move to your tarot card reading. Okay, Taurus, let's move to your tarot card reading. And first, bibigyan muna kita ng shadow work. Then, move tayo sa iyong tarot card and bibigyan kita ng angel advice. Ang iyong spread for today is your energy and then yung energy towards you the whole 2026. Yung aso ko, gusto makipaglaro sa akin. Okay, let's start with your shadow work. This is your shadow work. Okay. For Taurus, please. Okay. Mabilis. Unmasking truth. The eye sees only what the mind is prepared to know. Self-examination and revelations. Tingnan natin kung anong revelation ito. Ano itong truth na kailangan ilabas? Okay. So then, let's move with your tarot card. Happy. Sabi niya kanina, ano kaya ang dinadaldal nito ni Mami? Sabi niya, ano kaya yung dinadaldal niya? May gusto akong sabihin sa kanya eh. Hindi ko masabit dumadaldal si Mami. Okay, this is your tarot card. This is general reading po, no? Sun, Moon, Rising, and Replacement as well. Kunin lang po kung ano yung tumapat sa inyo. Kinagalaw niya talaga yung gusto niya talaga ng pansin ko. Okay, Spirit Guide for Taurus, please. Okay. Okay. So, sa iyong energy, you have 5 of Swords, 3 of Pentacles, and you have the Magician. Okay. So, mukhang ikaw ay So, nagwo-work ka with a group or community, no? Or malaking community yung pinagtatrabahoan mo. Pero, meron kang 5 of Swords, which is ito yung parang may hindi totoo sa trabaho mo. Or ikaw to. Maaring ikaw to. No? Maaring ikaw yan na hindi nagpi-play safe ka dito sa work mo, no? Ika-clarify natin tong energy na to. So, let's clarify it. So, hindi teamwork yung parang nag-aano ka eh. May something fishy sa iyong career or workplace, no? Let me clarify the 5 of Swords, please, for Taurus. 5 of Swords, please, for Taurus. May tayong bigyan na. Okay, fair enough. So,
So, you have Nine of Swords. Medyo hindi maganda. Actually, may card ka dito, no? May card ka dito, which is the Hierophant. Okay, ikaw nga ito. Ikaw nga ito, Taurus. So, may mga problema ka sa work or may mga worries ka, no? May mga worries ka sa trabaho mo or sa career mo, no? Na hindi ka nakakapag-move forward, no? May nagpapa-worry sa'yo. Hindi ka makapag-desisyon ng maayos. No? So, para kang, alam mo yun, na parang imprisonment yung feeling mo. Yung energy mo dito. No? And you have the Hierophant, which is understanding your belief and value. Yun nga, sabi nga lang dito is kailangan mo lang paniwalaan yung sarili mong ideas, yung sarili mong creativity, your ideas, no? Yes. Parang hirap ka ngayon dito, hirap kang i-handle yung financial state mo, no? Ito yung nagpapahirap sa yung mag-isip ng maayos. Or mag-isip ng mga bagong pwede mong maging creative ka or sa mga ideas mo. Oide! Come here! Come here to mama. Come here. Come here. Ayan. Sorry po. Umiiyak na siya eh. So, ito. And then, you have Page of Wands. Ang sinasabi ni Page of Wands sa'yo is, kailangan maging focus ka lang sa mga goals mo, no? Focus ka sa idea, sa creative ka dito eh. Kaya lang merong nagpapabagabag sa'yo, no? Parang merong unfair situation or may mga unfair na tao sa paligid mo, no, Taurus? So, keep in mind na focus ka lang sa goal mo, no? And then, teamwork, trabaho nga ito. Okay. And of course, meron kang Magician. So, lahat ng mga idea mo, i-surface mo lang. Dalihin mo lang sa katotohanan at magtatagumpay ka naman at mawawala yung bagabag sa iyong sarili. So, gusto mo i-clarify natin si Magician kung ano yung ibig niya sabihin dito. Magician for Taurus, please. No, baby. No, baby. Magician for Taurus, please. No, it's not for you. Oh, see? Okay. You have the Star. You have the Eight of Wands, and you have the Queen of Pentacles. See? I-focus mo lang yung energy mo sa goals mo. No? Huwag kang masyado mag-alala. Huwag kang masyado mag-worry. No? I-focus mo lang. Kaya meron kang Star at meron kang Queen of Pentacles. No? Meron kang Star and meron kang Queen of Pentacles. At mabilis tong mga opportunity. May mga opportunity kang darating pero mabilis siya. So, kailangan yung mga opportunities mo is yung mga ideas mo, no? Mga ideas mo. Mabilis to dahil nga katulad ng basa natin kanina sa astrology mo, basa natin sa astrology mo kanina is yung kailangan i-balance mo dahil kapag hindi mo binalance, mabilis na mawawala yung mga opportunities. No? Okay, so tignan natin yung energy towards you. So, Angel Spirit, energy for Taurus, towards Taurus, please. Energy towards Taurus, please. Nakikialam na siya. Nakikialam ang baby ko. Nakikialam ang baby ko. Ay, ang ganda. You have Queen of Wands, you have King of Swords. Puro Queen and King, ha? Maganda. O, diba? Ito yung mga opportunities na darating sa'yo. Si Queen of Wands, diba? Queen of Wands, puro mga leader to. Puro sila mga leader. Pakita ko sa'yo, no? Puro sila mga leader. So, i-balance mo lang, focus sa goal mo, and then you will receive a Nine of Pentacles. Okay? So, tignan natin kung ano ba yung mga dapat na gawin mo at advice na energy na towards you, no? Tignan natin.
Happy? No, it's mommy's. Gusto niyang kumuha ng card. Gusto mo ng card? Si mommy kukuha ng card, di ikaw. Okay, Queen of Wands for Taurus, please. One more to clarify. Okay, so kailangan mong mag-focus sa iyong creativity. Ayan nga, find work-life balance to protect your creativity. No? Balance sa pagmamahal, sa kasunduan sa iyong partner or sa iyong ka-team. Team sa work or sa partner, no? I-balance mo lang. And yes, it's more education ng kailangan, mga details, kailangan talaga nakisalin na. Hindi ko tuloy na-check kung saan nag-stop. So, angel advice for Taurus. Is nakikialam siya, oh. Nakikialam. Nakikialam yung baby ko. Gusto din niya magbasa ng tarot. Okay, you have creative projects, see? So, sabi dito, your soul longs to express itself in creating ways. We are guiding you to infuse artistry and creativity into your life. Creative expression makes you feel alive and excited. And reignites passion towards your life. So, ayan yung angel advice mo. So, good luck sa'yo, Taurus, for 2026. And don't worry, may opportunity ka namang darating. So, that's your tarot reading for 2026. And see you in my next video. Bye-bye! Say bye-bye! Say bye-bye!